Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about web development using PHP and MySQL. In this video, we will talk about Lesson 12, which is MySQL Database Part 5. So let's get started. In this lesson, we will going to discuss the PHP MySQL last inserted ID. Now without further ado, ipapakita ko na sa inyo kung ano ibig sabihin. So, magiging chill lang yung lesson natin to. Siguro maikli lang to, no? Pero explain natin kung anong ibig sabihin ng last inserted ID. In our previous PHP MySQL insert lesson, natutunan natin kung paano automatically mag-generate ng unique ID para dun sa ating primary key. Kasi remember, yung mga primary key natin naka-auto-increment. So, sa kada mag-insert ka ng bagong record dun sa ating table, no, automatically si MySQL yung kusang nag-i-insert o naglalagay ng mga ID na nandun. Pero papaano, no? There are actually situations na kapag ka may ibang table, di ba, naalala ninyo, sa database, may mga instances halimbawa na yung in-insert mong record na to, kunwari yung last inserted record mo na 12, which is primary key dito sa table na to, ay gusto mong i-insert as foreign key do sa kabilang table. Or ang point ko dito, kailangan mong makuha o ma-extract kung ano ba yung ID na na-generate nung query para sa'yo. Okay? Yun yung question. Paano ngayon natin yun pwedeng gawin? Okay? Dadamputin natin yung ID or kukunin natin yung number na inassign para sa atin ni SQL o MySQL para dun sa record na yon. Yun yung topic natin ngayon. Yun yung tinatawag nating last inserted ID. And again, no, this is just very simple. Napakadali lang nitong gawin at gusto kong ipakita sa inyo kung paano siya gagawin. Very simple. Gawa na lang tayo ng bagong kopya. We have insert demo. Pero dito ang gagawin natin, insert last ID demo. Yan, yun yung file name niya. Kinabi-paste ko lang po na nating special para hindi lang masira yung record. So, tanggalin ko na to. This time, ito naman yung kailangan ko, hindi yon. And then, ito yung record, no? Ito yung gusto kong mangyari. Pero papalitan natin yung values. Iba naman, no? Hindi muna si Ma'am Ray. Sino ba yung mga pwede nating ilagay dito? Wait, isip ako. Okay, so napagtanto ko, since pang 13 record yan, no? Sorry, ang ng imagination ko. Siya na lang i-insert nating record. Si Iscariot Judas, no? Para wala akong ma-offend. So, we have Iscariot Judas. Okay? And then, male. And then, we have this one. Judas Iscariot. Si Judas po, na siya po yung sa mga disipulo ni Jesus Christ. Sa Christianism, okay? And Catholicism. So, ngayon, example lang po, no? Sana wala akong ma-offend sa ginamit kong record. Ngayon, ang gusto kong mangyari, di ba, kapag in-execute natin yung code na to, mag-i-insert lang siya ng bagong row dito. Pero ang gusto ko sana mangyari, ma-extract. Alam natin 13 kasi nakikita natin, pero paano ibabalik yan sa atin kay MySQL? Kasi nagawa na niya eh. Ang mangyari kasi dyan, ang logic niyan, no, ganito. Yung PHP natin, si PHP, pagkatapos niyan tawagin yung command na MySQL query dun sa ating database o yung ating MySQL, tapos na yung trabaho niya. So, we have MySQL. So, kapag yan na-insert na niya, ang ibabalik na lang ni MySQL is yung output na true. Kaya nga gumamit tayo ng if eh. Ito. If MySQL query, ibig sabihin, ang balik nito true kapag successful yung insertion. Pero, paano kung gusto nating makuha is yung ID nung in-insert mo? Yun yung kailangan nating gawin. Actually, madali lang yan. Okay? Ito yung unang way. Okay? Una, syempre, i-echo natin record successfully added at naglagay na ako ng curly brace ha. At ang susunod, magdi-declare ako ng isang variable na papangalanan nating last ID or pwede natin sabihin inserted ID. Kahit anong pangalan, kung gusto nyo, ID na lang para walang away kasi ID din naman yung nandun, okay? Ngayon, yung ID natin na variable, kukunin niya yan doon sa MySQLi _
insert underscore ID. Ito yung function na pwede natin gamitin para ma-extract natin yung last ID. Okay, again, that's MySQLi insert ID at kailangan lang nating tawagin yung connection object. Doon sa naging connection natin, ano yung huling ID na na-insert? Ipasa mo kay ID. Ngayon, if you did that, no, you can actually copy-paste this one and you put break tag muna doon para hindi sila magkadikit, no? Kasi magkakadikit yan. At pwede nating i-print out dito kung tama, the ID is, okay, and then, syempre, concatenate lang natin yung ID. Tignan natin kung tatama. Dapat 13 yung babalik dito. So, if we run this one, test, and then MySQL demo, and then, kapag nirun natin yung ating file na insert last ID demo, we're expecting, ayun, record successfully added, and the ID is 13. So, if I hit refresh, boom, ayan siya. So, 13, tama. Ito yung record ni Judas Iscariot. So, okay, ganun lang kasimple yun. Ngayon, yung 13 na to, yung na-retrieve nating ID, pwede na ngayon natin yung gamitin, no, para doon sa ibang mga table kung kailangan pa nating mag-insert. Kasi, kung gusto mong gawin tong foreign key doon sa kabilang table, or ako, no, may mga konting sekreto kami dito na minsan ito yung ginagamit namin pang generate ng mga ID, ganun, o for example, mga nonce, no, kung alam niyo yung nonce, search niyo na lang kasi kung nakikinig kayo sa mga lesson natin, dapat alam niyo kung ano ibig sabihin ng nonce. So, basta, malaki ang gamit, no, nung pag na-retrieve mo yung ID na to, this is actually a must. Okay? Now, alam ko na yung susunod yung question yan. Sir, diba diniscuss natin yung prepared statements dati? Paano naman kung gusto kong makuha yung ID, pero gumamit ako ng prepared statements, hindi ako nagrekta kagaya nito? So, how do we do that? Actually, the answer is the same. Kailangan mo lang yung line of code nito. Okay? Bilang patunay, no, pwede nating i-copy-paste tong prepared insert demo na to. And then, syempre, no, ayoko sirain yung original file. Pwede na sabihin prepared insert and then hyphen last ID demo. Okay? So, ito yung bubuksan natin instead yung ano. Ngayon, ang gagawin lang natin, papalitan lang natin yung mga values dito. So, gamit naman tayo ng character Naruto. So, dapat pala yung nilagay ko sa 13, si Sakura. Maling-mali ako doon, Renmark. Anyways, hindi ko na mababawi yun. Baka nga mabash pa ako ng gusto, no? Alam ko, Haruno Sakura. Ayan, Haruno. So, gawin natin ka-anime character. Haruno, ayan, Sakura. Tapos, female. Ba't siya yung nauna? Uzumaki, Naruto. Siyempre, dapat sa pinakamalakas. Papahina, male. So, gawin natin tong Naruto Uzumaki at email.com. Uli tama spelling ko. Next, we have Uchiha, no? Sasuke. Kung mapapanood lang ni Sir Nal dito, pagtatanggol na naman niya si Sakura, no? And then we have Haruno, and then Sakura. Hindi naman ako against kay Sakura, pero alam naman nating lahat na, alam nyo na yun, hindi ko na alam banggitin. So, Sakura, Haruno. Ito yung tatlong record. Ngayon, paano gusto mong malaman kung ano yung ID na pumasok kay Uzumaki Naruto, kay Uchiha Sasuke, at kay Haruno Sakura? Madali lang. Copy-paste ko lang para hindi ako mahirapan. So, kukunin ko yung ID at gusto ninyo mag-echo tayo para masaya. So, I can do this. Okay? At i-print ko yung ID at maglalagay na lang ako ng break tag sa dulo. Dito ako maglalagay ng break tag para sigurado. So, break tag and then copy, paste, daming space na. And then paste. Ganyan. Ngayon, alam natin na dapat napapasok kay Naruto should be 14, 15, 16. Ganun yung mangyari dyan. No? So, yung makikita natin, 14, 15, 16. Kahit gumamit pa tayo ng prepared statements, pagkatapos ma-execute yung ating prepared statement, pwede pa rin naman natin gamitin yung command na MySQLi insert ID. Itong echo, ginamit ko lang to para lang ma-visualize ninyo at makita ninyo na may pumasok dun sa ID. Pero remember, kahit hindi mo yan i-echo, pwede mo nang gamitin kagad yan. Ang point ko lang dito, makukuha natin isa-isa yan, kahit multiple pa yung pagkakagawa. Okay? Subukan natin.
I-run ngayon natin, refresh, meron akong prepared insert last ID demo dito. Pag clinic ko yan, boom! Insert ID 14, 15, and 16. Nakuha natin. Refresh. And yes, meron tayong 14, 15, and 16 na record dun sa table. Okay, so gumana nga. Ganun lang kasimple, no? Actually, that actually ends the topic, no? Ganun lang kasimple sa PHP yung pagkuha ng last ID. Hindi kagaya sa ibang programming language. Alam nyo, no, nag-aaral ako ng ASP.NET, no? Kasi C# yun. Honestly, siguro 2 araw ako nag-iisip kung paano kukunin yung last ID. Ang hirap niya, grabe, promise, no? Sa mga, unless na may iba kayong way, no? Pero yung ginamit kong code noon, no, ang hirap, hindi ko ma-extract yung ID dun sa database ko na yung last inserted ID. Talagang naghanap ako. Pero nagawa ko naman na. Pero ang point ko dito, hindi siya kagaya ng PHP na isang line lang ng code and then yun na yun. Okay? So, yeah, I guess ganun lang kaiksi yung code natin to. You can now chill. And I will going to end na the topic of the last insert ID. And that's the end of lesson 12. Thank you very much for your time, and I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much, and I'll see you on our next video.